Howdy mga kabady, welcome to my channel, Tricks Buddy PH here. Monetize ka na pero hindi mo pa alam kung paano patataasin ang ad revenue mo dito sa YouTube. O di kaya naman, hindi ka pa monetize pero gusto mong magka-idea kung paano patataasin ang ad revenue mo dito sa YouTube just in case na ma-monetize ka na in the future. So kung naghahanap ka nga ng paraan kung paano patataasin ang ad revenue mo, well, nasa tamang video ka. So ang gagawin mo na lang, tumuto ka lang hanggang sa dulo ng video na to para wala kang ma-miss out na mga importanteng lesson or tips na pwede kong ibigay sa'yo. So mga kabady, hindi ko na patatagalin pa, umpisahan na natin to. So guys, ipapakita ko sa inyo yung mismong screen ko dito sa PC. Kung naka-mobile device naman kayo, mas maganda na ilagay nyo na lang sa desktop site para mas masundan nyo to ng mas maayos guys, okay? So nandito tayo ngayon sa ating YouTube studio guys, ano? So as you can see, etong video na to, medyo matagal-tagal ko na siya na-upload and medyo hindi maganda yung kanyang ad revenue na pumapasok. So ang gagawin natin is patataasin natin yung ad revenue nito. So ito yung details ng video na to. Ayan, kung makikita nyo, meron na siyang 23,000 mahigit na views. And then, 1,800 na watch hour. And then, nakakuha tayo dito ng 1.2k subscribers. Tapos, ang nakuha natin na revenue dito is $34.15. Ayan, so kung makikita nyo, na-upload ko siya last February pa, no? Pero hindi ganun kaganda yung umpisa niya, guys. Pero habang tumatagal, ayan, kung makikita nyo, guys, ayan, tumataas yung views. And then, yung engagement nitong video na to, yung traction niya, ayan, mas tumataas. So, until now, maganda yung tinatakbo ng video na to, guys. Kaya lang, hindi ganun kaganda yung pumapasok na revenue sa kanya. So, may na-discover ako na bagong technique para pataasin yung ad revenue nito. So, ituturo ko sa inyo to ngayon. So, punta nga ulit tayo dito sa ating YouTube studio, guys. So, bago ko ituro sa inyo yung technique na yun, guys, ipapaliwanag ko muna sa inyo ang pagkakaiba ng RPM at ng CPM. Nandito tayo sa revenue, dito sa analytics guys ng video na to. So as you can see, meron ditong nakalagay na CPM and then dito naman is may nakalagay na RPM. So ano nga ba yung pagkakaiba nito guys? So dito sa CPM guys or cost per mil, ito yung kayang ibayad ng advertiser para sa mga ads na papasok sa video mo. And then dito naman sa RPM, ito naman yung total na pumapasok na revenue doon sa mismong video mo. So dito kung makikita nyo, ang CPM is $2.24. And then dito naman sa RPM is $1.46 lang. Okay, so mas mababa talaga yung RPM compare sa CPM. Kasi sa RPM, ito na mismo yung actual na pumapasok na revenue para doon sa video na yon. So ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano natin patataasin ang mga ad revenue sa mga video natin. So kung hindi ka pa monetize guys, ulitin ko, pwede mo panoorin to para in case na ma-monetize ka na is alam mo na yung gagawin mo. Okay, so balik ulit tayo dito sa ating YouTube studio guys, ano? So ngayon tuturo ko na sa inyo kung paano patataasin yung ad revenue natin. Okay, so punta lang tayo dito sa monetization guys. Ayan. So gaya nga ng lagi ko sinasabi, kung hindi ka pa monetize, hindi mo pa makikita to. So itong monetization is para lang to sa mga monetized channel. So ayan guys, may option ka nga dito kung gusto mong i-turn off yung monetization or kung gusto mong i-turn on. So ang gusto naman natin, syempre laging naka-turn on yung monetization para may pumapasok na ad revenue sa mga video natin. And then dito sa monetization guys, kapag 8 minutes pataas na yung mga video mo, pwede ka nang maglagay ng mid-roll ads guys. Okay, so pwede mong i-click tong manage ad slots. Ayan, pwede ka maglagay dito ng mid-rolls. Unless kapag hindi 8 minutes yung video mo, hanap tayo ng mga maigsing video lang guys, ano. Ayan. So kagaya nito guys, punta tayo dito sa monetization. Ayan. Unlike dito, kapag hindi pa umaabot ng 8 minutes yung video mo, hindi ka makakapaglagay ng mid-roll ads. Ayan lang yung tanging option mo guys, ano. Turn off and turn on monetization. Okay, balik tayo dun sa kanina. So balik tayo dito sa revenue. Ayan, punta ulit tayo dito sa monetization guys. So itong ang video na to is 8 minutes pataas to. So pwede tayong maglagay dito ng mid-roll ads. So i-click lang natin itong manage ad slots. So as you can see, itong video na to is naka-turn on yung automatic ad slots. Ibig sabihin, si YouTube mismo yung maglalagay ng mga
ad slots dito. So hindi ko siya gidalaw nung una. So ngayon ko pa lang siya gagalawin guys. Okay, so ituturo ko sa inyo kung paano natin patataasin yung ad revenue dito. So kung makikita nyo dito, merong mga kulay pula. Ayan, so kung makikita nyo yung mga ad slots na to, kulay pula siya guys. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng lagyan ng ads sa part na to. So ang gagawin natin is i-delete natin yan guys. Pwede nyo siyang i-delete dito. Pag dinelete nyo yan, makikita nyo dito sa ibaba, mawawala yung kulay pula. I-delete nyo siya. Ayan, i-delete nyo lahat ng may kulay pula dito. And then merong parang warning sign dito. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng lagyan ng ads. So, tanggalin ulit natin to. Delete lang natin lahat ng mga kailangang i-delete. So, kung makikita nyo kanina, di ba napakaraming ad slots na nakalagay. Pero hindi lahat is suitable lagyan ng ads. Nakakulay pula sila. So, ang naiwan lang dito is 4 na ad slots. So, ang gagawin natin, magdadagdag tayo ng mga ad slots dito. Ayan. So, i-click lang natin dito. Maglagay tayo dito. Click nyo lang tong insert ad slots. Tapos, lagyan din natin dito. Damihan natin yung ad slots, guys. Ayan. So, kung tatanungin nyo, guys, hindi ba masamang maglagay ng maraming ad slots? So, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo, no, kung bakit ko ginagawa ito. Ayan. Dagdagan lang natin ang dagdagan dito, guys. Lagyan lang natin lahat ng mga space dito. Hanggang sa mapuno yan guys. So ipapass forward ko na lang to, no. Tandaan nyo guys na mas maraming ad slots, mas nire-recommend ni YouTube yung video ninyo. So kung makikita nyo guys, nakapaglagay na tayo ng mga ad slots dito. And napakarami natin nilagay. And kung sasabihin nyo naman guys na hindi ba masama yan para sa channel natin. So ito na guys, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit nilagyan ko ng napakaraming ad slots dito. So kung makikita nyo dito guys, nakalagay is pending review. Ayan. Kapag kinlik natin tong continue, ayan, balik tayo ulit dito sa ad slots. Click natin tong continue guys. And then i-click natin tong save. Ayan. Tapos balik ulit tayo dito sa ad slots guys, ano. Ayan. Kung makikita nyo is nakalagay dito is reviewing. So mamaya babalikan natin to. Mga ilang minutes lang naman yan. So nire-review pa ni YouTube kung pwede nga ba lagyan ng ads yung ad slot na nilagay natin kanina. So mamaya makikita nyo guys pag na-review na ni YouTube yan. So balikan na natin yan mamaya. Okay, so tingnan ulit natin dito. Ayan, so reviewing pa rin guys. Okay, so balik ulit tayo dito sa ad slots guys, no? So kung makikita nyo dito, meron na siya mga kulay pula. Ibig sabihin hindi siya pwedeng lagyan ng ads dyan guys. So ang gagawin natin, i-delete natin yan. So i-delete natin lahat ng may mga kulay pula na yan or may warning sign. Ayan. So kung makikita nyo pag dinelete nyo dito, nawawala dito sa ibaba. So i-delete lang natin dito. Ayan, pati ito. So yun yung purpose guys nung ginawa natin kanina na nilagyan natin ng maraming ad slots. So makikita nga natin dito na pwede natin delete yung mga hindi pwedeng lagyan ng ads. Ayan. So na-delete na natin lahat guys. And then pag kinontinue natin yan, tapos balikan ulit natin yung isave ulit natin to. Tapos balik ulit tayo dito sa ad slots. Kung makikita nyo, ito na lang yung mga pwedeng lagyan ng ads. So nadagdagan yung ad slots na pwedeng pasukan ng ad ni YouTube. So ayun na nga guys, sana nagkaroon kayo ng idea kung paano patataasin ang ad revenue nyo dito sa YouTube. Kung sa tingin nyo natulungan kayo ng video na to, paki-like ng video, mag-subscribe ka na din at click the notification para sa mga bagong YouTube tips na ina-upload natin. So muli, ito po si Tricks Body PH. Tandaan, daig ng taong matanong, ang taong nagmamarunong. God bless po sa lahat. Yun lang. Salamat.